May isang kwento na kumalat sa social media. Isang maliit na nilalang, walang kalaban-laban, at iniwan ng sariling ina. Si Punch, isang batang unggoy na dapat sana'y kinakarga, inaaruga, at minamahal. Pero sa halip, naiwan siyang mag-isa. At habang milyon-milyong tao ang naaliw sa video niya, nayakap ang stuffed toy, may mas malalim na kwento sa likod nito. Dahil aminin natin, ilang beses ka na rin naiwan, ilang beses ka na rin tinanggihan, ilang beses mo na rin naramdaman na parang wala kang halaga. Iniwan ng taong akala mo panghabang buhay. Pinagpalit, pinagkanulo, pinagsawaan. At minsan, parang gusto mo na lang din kumapit sa kahit anong bagay. Kahit sa maliit na stuffed toy. Basta may maramdaman ka lang na hindi ka nag-iisa sa buhay. Pero ito ang tanong. Kapag iniwan ka ba, ibig sabihin wala kang halaga. Sa video ito, pag-uusapan natin yung 3 malalim na aral na matututunan natin sa kwento ni Punch. Mga aral na maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa sakit, sa rejection, at sa sarili mo. Ikaw ay nasasaktan ngayon, at kung ikaw ay pagod na, at kung pakiramdam mo iniwan ka na ng lahat. Kaya huwag kang aalis. Dahil baka sa kwentong ito, makita mo ang sarili mo. At baka dito mo rin marinig ang mensaheng dapat dati mo pa narinig. So, ina nga mga chismos, Si Punch siya yung baby monkey na nag-trend sa social media, TikTok or sa Facebook. Sino si Punch? Si Punch ay isang baby Japanese macaque. Isang uri ng unggoy na ipinanganak noong July 26, 2025 sa Ichikawa City Zoo sa Japan. Siya ay naging viral or trending sa social media dahil sa mga video at larawan na nagpapakita sa kanya habang hawak ng mahigpit ang isang malaking stuffed toy na orangutan. So bakit nga ba siya nag-trending mga kaibigan, no? Ayon sa mga ulat, si Punch ay itinekwil ng kanyang sariling ina. Yes, sariling ina. Ng matching na yon. Talagang pagkapanganak pa lang daw niya, is hindi na siya gusto ng sariling nanay niya. Pagkatapos niyang ipinanganak, kaya ang tagapag-alaga sa zoo ang nag-alaga sa kanya tulad ng pag-aalaga ng mga sanggol. So yun, mahirap din para sa siyempre sa isang nilalang na ang mag-aalaga sa iyo is hindi mo kauri. Siyempre, kahit na matching yun o hayop, is magkakaroon din yung panigurado ng katanungan sa sarili niya. Bakit hindi niya naiintindihan yung lingwahe? For example na lang yan ng nag-aalaga sa kanya at bakit magkaiba sila ng itsura. So, syempre may buhay din yun for sure. May nagiging curious din yun sa sarili niya. Okay, pangalawa, dahil sa pagkabagot o hinanakit, binigyan siya ng mga tagapag-alaga ng isang stuffed toy orangutan. Take note na yung orangutan yung orange na dala niya, guys. At ito pa ay galing pa daw sa IKEA. Okay? So, dun yun nabili. Okay? So, tinawag nila itong The Jungle Kong. Madalas siyang makita na kinakalma at hawak ito. Kaya nagustuhan ng maraming tao ang kanyang kwento at nagsimulang i-share ang viral videos niya. Okay, so even ako nung napanood ko yung video na yun, guys, is naantig din talaga ako na nakakaawa na yung nilalang na yon, no? Siyempre may buhay din siya. So hindi lang pala sa tao no na nakakaranas ng mga ganung bagay, even pala yung mga yun, katulad ng hayop, yung mga unggoy or matching, is nakakaranas din pala ng kalungkutan. Siyempre may buhay sila. Okay? Pangatlo, so may viral clips na habang hinihila or binabagtas ang toy sa enclosure, pati na rin ang mga footage kung saan siya inaaway o tinutokso ng ibang mga unggoy. Ito ang nagpapalaganap ng kanyang
katanyagan online. Kasi nakita do'n yung parang siyempre alam mo naman yung mga nag-edit ng mga video nung una siyempre madami rin nadala talaga sa aside sa kuwento ng Movie siyempre yung background music. So it creates a story ano, kaya nag-trend talaga siya. Maraming naantig, ang daming mga tao pa nga na nagko-comment na gustong pumunta doon sa zoo na yon sa Japan para makita siya. Na dami rin gustong alagaan siya. Pero siyempre, for sure, hindi naman ganun kadali doon. Ano? Kasi pwedeng mapabayaan lang din siya. Siyempre, yung emosyon ng tao sa umpisa lang naman yan. Okay? So, ang epekto ng ano ang naging epekto sa social media ng mga posts ng, yun nga, nag-trend yung video ni Punch, ano. So, naging emosyonal, maraming emotion na reaction, 'no, na nalungkot ano sa nangyayari sa buhay ni Punch. Ano, maraming tao ang naantig ang damdamin. Ano, may mga komento ng suporta at empathy para sa kanya. Kasi nga talaga nakakalungkot mga kaibigan. For sure, napanood na to ng mga ibang viewers natin. Ano, tapos, dahil sa trend, naging popular ano, ang stuffed toy na hawak niya at mabilis itong maubos sa ilang tindahan. Gaya na po ng IKEA kasi nga dun galing yung ano, yung stuffed toy na dun nila binili, ano. So, may hashtag pa nga na hashtag Hangin Bear Punch dahil maraming netizens ang natutuwa at nai-inspire sa kanyang resilience. So, ito yung lesson guys. Meron tayong lesson na mapupulot patungkol sa kwento ni Punch na i-relate din natin ano, sa buhay nating mga tao, individual, no, na nakakaranas din ng mga gano'n. Okay, kaparehas ng mga naranasan ni Punch. Alright? So, si Punch ay iniwan ng kanyang ina. Ano, isang batang nilalang na dapat sana'y inaaruga. Pero, napunta sa sitwasyong mag-isa na lang siya. Okay? Sa buhay ng tao, marami ring nakakaranas ng rejection. Okay? Iniwan ng magulang, niloko ng minamahal, ano? At pinagtaksilan ng kaibigan. So, lahat yan nararanasan ng tao. Okay? Pero tandaan mo ito. Ano? Ang pag-iwan ng iba ay hindi sukatan ng halaga mo. Okay? So, wag po tayong ma-down ng sobra pag feeling natin is iniwan tayo ng mga taong nasa paligid natin. Ano? Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis. Pero kontrolado mo kung paano ka babangon. That's right, and you heard it right mga kaibigan. Si Punch ay nabuhay, ano, lumaban, natutong kumapit kahit sa stop toy lang muna. Okay? So imagine na sa batang yon ano, sa baby monkey. Actually, ilang months pa lang siya talaga kaya baby monkey pa talaga. Ano is nakaya niyang bumangon, lumaban, maging positive sa buhay niya. Okay, minsan ang kailangan lang natin ay isang bagay na kakapitan habang nagpapagaling tayo. Okay? So, make sure din, pag sa mga ganung bagay is, i-sure natin na tama rin yung kakapitan natin. Hindi yung tipong kakapit tayo sa mga bagay na ikasisira pa lalo ng ating buhay. Sabi nga sa Bible verse na to, no? The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Yan po yung sa Psalms 34:18. Ano? Kapag iniwan ka ng tao, hindi ka iiwan ng Diyos. Totoo yan. Pangalawa, hindi kahinaan ang pagkakaroon ng sandigan. Maraming netizens ang naantig dahil nga nakita nila na maigpit ang yakap ni Punch sa stop toy niyang orangutan. Para sa iba cute lang. Pero sa totoo lang, yun ang simbolo ng kanyang kapit. Sa buhay natin, may mga panahon na kailangan natin ng sandigan. Isang kaibigan, isang kapamilya, isang simbahan, at isang panalangin. Hindi kahinaan ang umiyak. Hindi rin kahinaan ang humingi ng tulong. At mas lalong hindi kahinaan ang umamin na nasasaktan ka. Mas kahinaan ang magpanggap na okay ka lang. Pero in reality is wasak na yung kalooban mo.
Mas pangit yun at mas masakit yun na mag-pretend na okay ka lang, na ngumingiti ka pero pag wala ng mga tao sa paligid mo is umiiyak ka na pala. Sabi pa nga sa Bible, sa Matthew 11:28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Pangatlo, ang sugat ngayon, hindi ibig sabihin ganon ka na habang buhay. So may pag-asa pa mga kaibigan. Unti-unting natututong makihalubilo si Punch sa ibang unggoy. Hindi siya nanatiling yung parang iniwan lang na nag-iisa na lang siya. Hindi niya hinayaan na ma-stuck siya sa ganung senaryo ng buhay niya. At ganon din tayo. Yung trauma mo, yung kahihiyan mo, yung pagkakamali mo, hindi yon ang permanenteng identity mo. Pwede kang mag-heal, pwede kang magbago, at pwede kang magsimulang muli. Ang sugat ay parte ng kwento mo. Pero hindi yon ang katapusan ng kwento mo. Tandaan mo yan mga kachismos at kachismosa. Sabi sa Psalms 30 verse 5, "Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning." May umaga pagkatapos ng gabi. Kung ang isang maliit na unggoy natutong mabuhay at kumapit, ikaw pa kaya? Hindi ka tapos. Hindi ka basura. Hindi ka nag-iisa. May pag-asa pa mga kaibigan.